lagi po ninyong tandaan ha, walang pag-iisip yung ating puso. So that's why, gagamitan pa rin natin ang ating isipan. Dahil kailangan itong magtulungan utol eh. Hindi puro damdamin at saka damdamin na lang. Yes, sa pagmamahal, nandyan lang naman yan. Yung puso is, mapagmahal talaga yan. Yun, what's up? Ayan, kamusta mga utol, and then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. Dahil ito, dagdagan ko pa ang mga kaalaman ninyo. Kasi ito ha, ang magiging topic natin is technique para manliliit yung ex mo sa sarili niya at maging talunan. Yes! Oh. So ito mga utol, ituturo ko sa inyo yung pinaka-best technique talaga para manliliit din or makaramdam ng panliliit yung mga ex ninyo sa sarili nila. And then, para syempre, mas lalo silang maging talunan. Okay? So una sa lahat, actually ito dito rin talaga sumasabla yung karamihan na napapanic attack, hindi alam kung anong dapat gawin, na which is, una sa lahat ay naghahabol sa mga ex. Once na iniiwan na ng mga partner nila. Yung iba nga dyan is nagmamakaawa pa, lumuluhod pa, is kulang na lang talaga ay yung tipong magpapakamatay pa para lang hindi maiwan. Naku po. Ito mga utol hindi nyo ba alam sa mga gawain na ito na ikaw ay maghahabol, nagmamakaawa, nagbebeg na para hindi ka lang maiwan is mas lalo mo lang pinapalakas yung energy ng ex mo. Na mas lalo mo lang pinapataas yung ego niya. Na mas lalo mo lang pinaparamdam sa kanya na patay ka sa kanya. Nakahabol-habol din pala talaga siya. So instead na bibigyan natin siya na makaramdam siya ng panliliit sa sarili niya is paano niya ito mararamdaman kung naghahabol ka? Paano niya ngayon mafe-feel na parang hindi naman siya kahabol-habol, na parang nandidiri siya sa sarili niya, or even mararamdaman niya na may kasalanan siya once na naghahabol ka. So malaking epekto po talaga utol yung paghahabol sa mga ex ninyo kung ganito yung gawain mo. Na instead na mas mapabilis yung pag-move on mo at saka para maramdaman niya rin yung paliliit sa sarili niya, ay mas lalong matatagalan once na ginagawa mo yung bagay na ito, na which is yung paghahabol. So ito na ngayon, yung pinaka-best technique na dapat mong gawin is huwag kang maghabol. And then yung pangalawa natin is stop connecting at all. Kapag sinabi nating at all, ang ibig sabihin is na huwag talaga tayong magparamdam na. Kasi ito mga utol kahit isang beses ka lang nagparamdam sa kanya, like for example, kinalasan ka na niya, and then nagmakaawa ka, and then maybe after 2 weeks, 3 weeks is nagparamdam ka pa, nangamusta ka pa, wala rin. Hindi mo talaga mabibigyan ng pagpaparamdam na maliliit yung partner mo or yung ex mo kung nagawa mo yung bagay na ito na magparamdam pa sa kanya, even once lang na nangyari. So that's why ang pinapayo ko talaga is after niyang kumala sa'yo is agad-agad utol huwag ka na talaga magparamdam, huwag kang maghabol, huwag kang magbeg. And then ang mas mainam pa dito is hanggat maaari kung wala naman siyang utang sa'yo, i-block mo utol. Iparamdam mo talaga na wala siyang kwentang tao. Iparamdam mo talaga siya na hindi siya yung tao na deserve na dapat mong mahalin. Na hindi rin siya yung klaseng tao na kailangan mo. Yes, kasi sa paghahabol utol malaking epekto talaga ito na makakasira ng value mo. And then malaking epekto din ito sa partner mo or sa ex mo na hinahabol mo. Na which is magpapataas din ng value niya. Diba? So kabaliktaran, once na tumataas yung value niya, yung sayo naman is bumababa. Once na naghahabol ka.
Yes. Paulit-ulit ko talagang sasabihin ito na maling gawain po talaga yung maghahabol. Na walang magandang maidulot sa'yo once na naghahabol ka sa ex mo na umaayaw na sa'yo. So question ngayon, Kuya Kiko, what if nangyari nga na naghabol ako sa kanya ng isang beses? So yes, back to zero po tayo. Unlike sa pagkalas niya pa lang sa'yo and then hindi ka na nagparamdam, is doon na po yun magsisimula. Pero kung nagparamdam ka pa after 3 weeks, is doon ka na ulit magsisimula. Hanggat maaari is i-block mo na siya. Kasi sa pagparamdam mo pa lang na yon is nagpapahiwatig na nakahabol-habol siya, na still patay na patay ka pa rin sa kanya. Oh. Hindi nyo ba alam, utol, na once na nahihirapan kayo sa mga kapartner ninyo or sa mga karelasyon ninyo, is may something wrong nga talaga dyan sa partner ninyo. So ngayon, once na nagkahiwalay kayo and then hinabol mo pa, pinapakita mo lang din talaga na wala siyang kasalanan or wala siyang pagkakamali. Ibig sabihin is masarap siyang magmahal? Ibig sabihin is karapat dapat siyang mahalin? Kahabol-habol siyang mahalin? Yes, yan po talaga yung pinapahiwatig mo dito once na nagparamdam ka pa sa ex mo. So pero kung after ng hiwalayan is hindi ka na talaga nagparamdam pa, na yung tipong hindi ka na niya mahagilap, hindi ka na niya ma-reach out, is yes, nagpapahiwatig po ito na pinagsisihan mo na nakilala mo siya. Yes, na yung kulang na lang is parang gusto mong burahin yung mga nakaraan ninyo. Yes, bakit ka pa maghahabol sa taong nagbibigay naman sa iyo ng pasakit? Huwag mong sabihin na yung rason is dahil lang sa kagustuhan mo, dahil lang sa namimiss mo siya, dahil lang sa nakasanayan mo na nandyan siya. Pero yes, utol, tignan mo yung karakteristik ng taong hinahabol mo. Na hindi mo alam sa totoo lang kung nasasarapan ka sa feeling niya o sa feeling niya. Yes, yun Tagalog. Kung nasasarapan ka sa feeling niya na kasama mo siya, na which is may mga pasakit na binibigay din sa'yo, pero yung hindi mo alam sa totoo lang ay meron at meron pang partner dyan na mas masarap pa sa pakiramdam na nararamdaman mo sa ngayon, na hindi magbibigay sa'yo ng pasakit. Ito masasabi ko lang sa'yo, nagbigay ba sa'yo ng peace of mind yung ex mo? Kung hindi mo ito masasagot ng oo, utol, yes, kailangan mo na siyang kalimutan. Kailangan mo na siyang i-block. Kailangan mo na talaga siyang talikuran. Huwag ka nang maghabol pa. Kahit sabihin pa natin na mahal mo siya. So okay lang ba sa'yo na magmamahal ka ng tao na nagbibigay naman sa'yo ng pasakit? Yes. Ibig sabihin yan, utol, is bulag ka. Kahit alam mo na nasasaktan ka, na kahit alam mo nang niloloko ka, na kahit alam mo nang ginagamit ka lang, is yes, bigay ng bigay ka pa rin ng todo sa kanya. Ibig sabihin ay tulog yung isipan mo. Ito lahat yung pinapagana mo, yung iyong nararamdaman. Lagi po ninyong tandaan walang pag-iisip yung ating puso. So that's why gagamitan pa rin natin ang ating isipan. Dahil kailangan itong magtulungan, utol Hindi puro damdamin at saka damdamin na lang. Yes, sa pagmamahal, nandyan lang naman yan. Yung puso is mapagmahal talaga yan. Pero kung hindi mo ginagamitan ng iyong isipan ay pwede kang maipahamak ng iyong puso sa pagmamahal mo. Dahil hindi mo kinikilala kung sinong tao yung minamahal mo once na hindi mo ginagamitan ng iyong puso. So again po mga utol, stop connecting at all. Huwag ka na magparamdam after ng hiwalayan. Kailangan mo siyang ibasura, kailangan mong iparamdam na wala siyang kwenta para manliliit din siya sa sarili niya na for sure makakaramdam siya na siya ay talunan. Lalong lalo na kapag nakita niya na naging masaya ka na, hindi yung pagpakunwari, utol. That's why sa oras ng paghihilo mo is maging silensyo ka muna or manahimik ka muna. Huwag ka talaga magparamdam. After sa oras na rin na makamove on ka, is diyan ka na lumabas na ikaw ay blooming, sexy, maganda, and then masayang masaya. Na for sure, yes, makakaramdam talaga siya na siya ay talong-talo sa'yo. Okay? So yun lang po mga utol, sana'y nakatulong talaga yung video na ito. And then ito syempre, wait lang, may isi-shoutout pala tayo. Ito shoutout kay
Marivic Lebres na palagi itong nagpapa-shoutout dati pa. Madam, shoutout sa iyo. Maraming salamat talaga sa iyong suporta. Yun ha, Marivic Lebres. And then si Amy Matias, yes, shoutout din sa iyo, Madam. Maraming salamat. At saka sino pa? Okay, ito si Eliza Salceda. Yes, shoutout din sa iyo, Madam. So yun po, maraming salamat sa iyo. And then, so yun lang po, wala na. So yun lang din, shoutout na rin sa inyong lahat dyan, mga utol natin, lalong-lalo na yung mga OFW. Yes, at saka yung mga nandito na rin sa Pinas. Ingat po kayo ha. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi. Kaya nga hindi